Hello brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. Kapatid, napakainit ngayong panahon sa lugar namin, sobrang init, ano? So, magbibideo ako. Ang pag-uusapan natin is yung ukol sa tinatawag na buhay mag-asawa. Sa atin sa mundong ibabaw na ito, maraming tinatawag na failure sa pag-aasawa. Marami din yung successful. Pero ganun pa man, marami sa atin talagang nagsasuffer dahil sa buhay mag-asawa. Halimbawa lang sa akin, mga kapatid. Sasabihin natin na nag-asawa po ako. Sa tingin ko, hindi naman ako nagsuffer or tinatawag na pinakamahirap sa mundong buhay pag-aasawa. Ngunit may isang bagay lang ako na tinama sa sarili ko. Dahil sa aking panampalataya sa mahal na Diyos, at dahil sa aking kagustuhan na ang mahal na Diyos ay aking unahin sa aking sarili, ako ay naghiwalay sa aking asawa. Sa dahilan na isang mortal na nakasalanan, mga kapatid, dahil may una siyang asawa. So second wife ako. In short, nagkaroon ako ng tinatawag na mortal na kasalanan. Alam ho natin yan sa ating panampalataya at saka sa ating pagtuluhan bilang Kristiyano, bilang tinatawag na may pitong na binabanggit na mortal sin na tinatawag. So isa ho ako dyan na nakagawa ho yung pag-aasawa ko sa mayroong asawa. Yes, mga kapatid, may asawa ko, may una sang asawa. So nagkaanak kami, kinasal sa doon, kinasal ako. So in short, kumbaga, pag nasa kaso ng panggobyerno o ng makamundong ibabaw, ako ho yung panalo. Dahil sa hindi ko naintindihan at hindi ko naunawaan, ang pangalan sa registered office na tinatawag, yung kinukuhaan ng marriage certificate, nakalimutan ko na kung ano yun, ako ho yung nakalagay. So panalo ho ako. Sa anggulo ng kaso, ako ho ay ang panalo kasi ako ho ay ang legal na asawa. Kahit pa nasasabihin natin na ako ay what we call this, yung second wife, no? So mga kapatid, so dahil sa aking panampalataya at pagtitiwala sa mahal na Diyos na ang gusto ko ay kumbaga ay makawala ako sa tinatawag na mortal sin, so pinabuti ko maghiwalay. Kung ano man ang mga kadalihanan kung paano kami naghiwalay, in short, pinili ko yung espirituhano na buhay kaysa manatili akong nagsasama sa isang tao na kumbaga ay mortal sin ho yun sa mata ng Diyos at saka kumbaga ay sa espirituhano na kabuhi. In short ho, ako ay nabalik loob sa mahal na Diyos, sa Kanya ko inilaan yung aking sarili. So mga kapatid, sa buhay mag-asawa, marami ho na mag-aasawa ang nagsasuffer sa mga sitwasyon. Napakaswerte mo ho pag magkaroon ka ng asawa na hindi nananakit, hindi umiinom, hindi nagpapakontrol ng alak sa sarili. Maswerte ka, kapatid, pag mayroon kang tinatawag na asawa na mabait at gumagawa ng nagkakarapat-dapat na gagawin niya sa kanyang pamilya. Maswerte ka, kapatid, pag nagkaroon ka ng asawa, babae man o lalaki, na masinop sa pamamahay. Kumbaga, ang pag-aasawa ay paswerte, hindi lahat swerte. So mga kapatid, dahil sa nangyayari ho sa buhay ko, ito ho ay mga eksperyensya sa tinatawag na buhay may asawa. Sa buhay may asawa, nandyan ho yung tinatawag na hindi talaga pwede mag-intry mga magulang. Tama. Isa ho yun sa isang tip na ibibigay ko sa inyo during the time na nagkaroon ng tinatawag na eksperyensya yung anak ko sa tinatawag na pagsasama sa buhay. Kailangan tayong mga magulang, marunong ho tayo kapan-kapan o magsettle ng lahat. Hindi ho porki na nagsakitan or ganito nangyari lagi-lagi. Kailangan marunong ho tayo magdala. Kasi baka naman ay trials lang yan ng Panginoon kung hanggang saan nila mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay na yun. Kasi may mga bagay ho na ang mahal na Diyos ay gumagawa ng paraan para sa isang tao, para makamulat ka o para makagising ka. Mga kapatid, hindi naman sinasabi na maging martyr ka, no? Kagaya ko,
pinili ko ang Diyos kaysa karangyaan at sa buhay may asawa. Pinili ko ang Diyos, no? Kaya alam ko na ang buhay ko, espirituhanon, ay nandyan sa mahal na Diyos. Ngunit sa aking mga nakikita at sa aking mga na-experiensyahan, lalo pa sa aking mga anak, nandyan yung tinatawag na ang buhay, mag-asawa. Bilang nanay, nakaranas ako sa isang anak ko. Ito ay realidad or ito ay isang tinatawag na sharing para magkaroon din ng tip yung mga magulang. Yes, masakit to sa atin ng mga magulang na sasaktan ho ang ating mga anak. Ngunit ang mga bagay na yan ho ay kinikimkim ko. Kinikimkim ko sa puso ko, sa isipan ko. Sa halip, bosto akong nakikipag-ugnayan sa bawat isa kahit pa na napakasakit ho nandito sa puso at sa isip ko. Ngunit lagi ko lang dinadalangin na sana maayos, no? So, anong nangyari ay, ito ay realidad na experience ko kung anong strategy ang ginawa ko upang mag-successful yung pagsasama ng anak ko kasi ganito yun. Once na mag-away sila, may sakitan. Tuwing mag-text sa akin yung anak ko, kamang sabi na uuwi ako sa probinsya, para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman, aking sasabihin, sige anak, schedule kita. Habang nagsabi ka noon, siya naman medyo nakarelieve yung sakit na nararamdaman niya kasi nandyan ka sinusuport mo siya. Pero in deep in your heart, nag-auo ka para maibsan ang sakit o ang kasakit niya. At gumagawa ka ng paraan na baka maayos pa ang kanilang pagsasama. Number 1, hinihingian ko sa mahal na Diyos. Kasi weakness ko mga anak ko Weakness ko talagang mga anak ko. At saka yung tinatawag na sakitan. Nasasaktan. Ako ho ang nasasaktan sa mga pangyayari na gano'n. Nakaranas ho ako. Na tumatawag ako sa mga emergency police para puntahan na yung anak ko. No? Masakit to, saktan yung anak natin, lalo pa yung babae ang atin. Napakasakit ho. Ngunit wala ho tayong magagawa. Kundi, antayin ko anong pagbuot ng mahal na Diyos. Hindi ho natin pwede madala sa pabilisan. Hindi ho natin pwede dalhin sa tinatawag na ura-urada o tinatawag na pagdesisyon ng lagi-lagi o bilang nanay. Kundi, ang ginagawa ko, dinadaan ko sa lagi ng settlement na tinatawag. Lord, pagbigyan mo pa. No, hanggang sa hindi pwede ho na ang desisyon is manggagaling sa atin ng mga magulang. Kailangan mismo sa kanila na personalidad na nagaharap sa trials na yon. So always ho ng lalaki, lagi-lagi ho na nangyayari ho yan sa pagitan ng anak ko, no? At saka sa kanyang asawa. Now, lagi ko how many times naranasan ko na pinapataksi ko siya, alisin doon sa bahay na yun para mapalayo lang siya. Naranasan ko siyang ilayo. Pero pagkasunod na araw magsabi naman, ay sige na lang ma'am, babalik na lang ako kasi ayoko naman na maglaki yung mga anak ko na walang tatay. So, ibig sabihin, kailangan hindi ka magdesisyon na ikaw nanay o ikaw tatay o mga magulang kasi bigla akong nagbabago, no? Kaya tip ko sa inyo, kailangan nag-oo ka nga sa kanya for the sake na bigyan mo siya ng inspirasyon o paglaom na kumampi ka sa kanya, pero gumagawa ka dito sa kabila ng paraan kung paano masitol. So ginagawa ko, tinitext ko ang lalaki hanggang sasabihin niya, oo, magbago na ako, ganon, ano. Oh, sorry, magbago na ako, ganon. So ganon, balik uli. Kasi siya, ganon din, nagbabago din yung isip niya. So, balik. No. Ulit-ulit. Pero yung sakitan, naranasan na anak ko na nauunot na yung buhok niya. Kasi nga ay, sa stress ho yun. Kahit sa stress ho yun. Ang stress talagang makaunot ho ng buhok. Talaga ang stress ay makakalbo ka. Naranasan niyo na nagapantal-pantal yung kalbo dahil sa stress ho yun. Wala ka nang makain, stress ka pa, sinasaktan ka pa. Ganun ho ang buhay mag-asawa. Pero pag ikaw ay tinatawag na magdinalagon
or magtagumpay ka sa ganong sitwasyon, kailangan kasama mo ang Diyos. Tanggapin mo ang mga bagay na yon. Kag isama mo ang Diyos sa nangyayari sa buhay mo upang maayos mo ang lahat. So, last na nangyari, sukong-suko na yung anak ko. Dahil na gumaganyan lang yung babae, bumabalik-balik, pabalik-balik, dahil na alam niya walang kayang mag-support sa kanya eh. Kaya pagtiisan niya kahit sinasaktan niya siya. Pagtiisan niya ang mga bagay kasi walang magsusupport eh. Nagdududa rin siya ng suporta na mula sa pamilya na kahit nag-uuo ako, pero nagdududa siya sa kakayahan na magsuporta sa kanya. Something ganon, no? Until one day na ang anak ko nakahanap ng trabaho. Nang nakahanap na siya ng trabaho, naging stay-in siya. Kasama na yung pamilya niya. Yung pagbalik nila, no? Parang ginsitol, parang nagkaroon sila ng settlement at nagkaroon sila ng blessing mula sa mahal na Diyos, no? Na nandiyan na sila sa trabaho, kasama-sama sila buong pamilya, no? Nandiyan na, so okay na. Pero nangyari pagid ang isang trahedya, no? Ang isang bagay pagid na nangyari pa rin sa buhay niya, na talagang nag-give up siya. Nag-give up yung anak ko dahilan sa pangyayaring sakitan pa rin. Ngunit may tapang na ho siya. Residido na ako, sabi niya ganun. Mama, residido na ako as in resider. Now, namagitan ho yung tinatawag na may namagitan sa kanila na talagang totally na. Itong si lalaki, nag-chat sa akin. Ngunit ang sabi ko sa kanya, lagi kitang pinaalalahanan, lagi kitang kinakausap. So wala ho ako magagawa pag yun na yung final na decision niya kasi hindi ko naman hawak ang kanyang isip. In short, talagang sumuko yung anak ko. Ang nangyari, gumawa kayo siya ng paraan. Ang Holy Spirit ng mahal na Diyos. Kasi patuloy ko pa rin na ipinaglalaban sa panalangin ko ang awa ko sa anak ko at ang lahat eh, no? Kasi weakness ko pa, family ko eh, mga anak ko. Ang Holy Spirit ng mahal na Diyos ay napinitrit sa buhay nilang dalawa. So, ang ibig sabihin, talagang nagprosigido si lalaki na maayos yung kanilang pagsasama. Thanks God. Until now, maganda pagsasama nila. So, ganun mga kapatid, ang buhay mag-asawa, hindi mo pwede basta-bastang iwasan o mag-give up ka. Bukol man o ano man ang maranasan mo, tanggapin mo yun. Sa halip, hingiin mo sa mahal na Diyos. Hingiin mo ang lakas, ang lahat, at gabayan ka upang matupad ang iyong pinapangarap na mag-asawa na masayang pagsasama. Mga kapatid, sa mga mag-asawa na sa Biblia ay nakalagay na ang babae susunod sa lalaki. Ang katawan ng babae ay hindi niya na pangangatawan, ay katawan na ng lalaki. Ang lalaki, hindi na yung kanyang pangangatawan kasi pangangatawan na ng babae. Ito ay makikita natin ito sa isang bersikulo sa Biblia natin. So mga kapatid, yung buhay mag-asawa, mayroon bawat isang obligasyon. Pag may obligasyon tayo, dapat nating gampanan, no? Kung talagang nasa buhay mag-asawa ay manatili ka kapatid, kagaya ko. Kung nasa buhay mag-asawa ay nanatili ako, hindi kami maghiwalay ng asawa ko. Ngunit, inuna ko espirituhanan ko ng buhay. Hindi ho ako nagpaalipin sa tao. Mga kapatid, hindi ho ako nagpaalipin sa tao. Nagpaalipin ho ako sa Espiritu Santo ng mahal ng Diyos, kaya naghiwalay ako. No? So dito sa Kawikaan chapter 31 verse 10 to 11, ang mabuting asawa, sinong makasumpong ang kanyang halaga ay higit kaysa mga perlas, ang puso na niyang asawa ay may tiwala sa kanya at hindi siya magkukulang ng pakinabang. Ito ay nagpalamba sa kanyang pagsasama. Mga kapatid, talagang napaka-importante yung relasyon ng buhay mag-asawa. Ngunit hindi ka basta-basta mag-give up. Kailangan mong lubanan yun. Kailangan ka lumaban. Kagaya sa akin, hindi ako nagpaalipin sa tawhanon na pang-alipin. Kasi kung nanatili ako nagsama sa asawa ko na alam ko kasalanan, naging alipin ho ako ng tao. Makasalanan ho ako.
So dahil na pinili ko ang espiritu ng mahal na Diyos na maggabay sa akin, nakikipag-iwalay ako upang makarepent ako ng aking pagkakamali. Mga kapatid, dito nakalagay no sa bersikulo na ito sa patuloy ng sa 1 Korinto verse 7, ang pagpatuloy sa dating kalagayan sa buhay, no? Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Kung tinawag ko tayo na buhay mag-asawa at wala ka lang namang inapakan, go for it. Lahat gagawin mo. Huwag kang mag-give up basta-basta. May sakitan man, gutom man, kahirapan man, huwag kang mag-give up. Kasi tinawag ka ng Diyos sa buhay may asawa. Bilang ako, tinawag ako ng Diyos sa buhay mag-asawa, pero nag-give up ako dahil magiging alipin ako ng tao dahil makasalanan mo yun. Mortal sin ho na nagkaroon ako ng asawa na mayroong asawa. Yun ho, mga kapatid. Ito ang tinuturo sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao'y tinatawag na tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag siyang alisin ang kanyang tanda, magiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalagay ang masunod sa mga utos ng Diyos. Yes, mga kapatid. Kahit anuman ang kalagayan mo sa sarili mo, kahit anuman ang tinatawag na sitwasyon mo, dalaga ka, binata siya, no? Nag-asawa kayong dalawa, wala kayong inapakan, wala kayong tinatawag na mga pananagutan sa iba, wala kayong mga pagkakamali, nagsama kayo kasi mag-isa kayo. Now, nang dahilan lang sa away, nang dahilan lang sa mga ganong bagay na hindi pagkaunawaan, kayo yung nag-give up. Hindi nyo sinunod ang utos ng Diyos o ang tawag ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos para mag-asawa. So, gampanan ninyo sa pigati, kahirapan ay inyong pagsasama. Diba? Ganon, mga kapatid. Sa side ko, tinawag ako ng Diyos na mag-asawa. Tinawag ang asawa ko, nag-asawa kaming dalawa, na kahit alam namin na mayroon siyang pananagutan ay nagpatuloy kami sa aming kagustuhan. Ngunit, mga kapatid, hindi ho ako nananatili. Kasi ho, kasalanan ho yun. Kaya nga, mga kapatid, nag-give up ako. Dahil ayaw kong magpaalipin sa tao. Sa taong makasalanan. So, yun, mga kapatid, dapat natin laging tatandaan ang buhay natin na may inuutos sa atin ang Diyos. So, yun, mga kapatid, lagi natin tatandaan na kumbaga, kung ano ka ngayon, at ano man siya, nag-asawa kayong dalawa, yun na yun, haharapin niyo yun. Huwag kayong mag-give up, sundin niyo yun. Kasi nag-asawa kayong dalawa Huwag na kayong maghiwalay. Kasi wala naman kayong inaapakan wala naman kayong inapi. So, go for it. Unlike sa akin, na nag-asawa ako ng may asawa, so hindi ako nagpaalipin sa tao. Naghiwalay ho ako para sa espiritual kong kabuhi. Mga kapatid, ayon dito sa 1 Korinto chapter 7 verse 29, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mabuhay na parang wala asawa. Ang mga nananangis na parang di na nananangis. Ang mga nagagalak na parang di na nagagalak. Ang mga mamimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan ito na parang di na nila alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ibig kong kayo'y malayo sa mga alalahanin sa buhay.
Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Ganon din naman ang pinagmamasakitan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ganon ho mga kapatid, no? Lagi nating tatandaan yan na pag mayroong kang asawa, mamumuhay ka na parang wala lang. So mga kapatid, ipagpatuloy natin ang tinatawag na kung ano ang tinawag sa atin ng mahal na Diyos, gampanan ho natin yan. Kung tinawag ka ng mahal na Diyos na nag-asawa ka at wala kang pananagutan sa kapwa, sa iba, wala kayong inapakan, kahit ano kahirap, kahit ano kasakit, maghawak kamay kayo, harapin yun. Pinasok niyo yun eh. No? Ako, nag-asawa, nagkaroon ng kasalanan, mortal sin. Hindi ho ako nagpa-alipin sa tao. Kung nanatili ako nagsama sa asawa ko, alipin ho ako ng tao na makasalanan. Kasi ho, mortal sin ho ang mga agaw ng asawa. So mga kapatid, sana ho nakatulong ang tinatawag na pagsishare ko sa inyo ng mga bahagi ng mga eksperyensya ko sa mga bagay nito at ang pag-uunawa ko sa pagbabasa sa Bible. Lagi nating tatandaan ng ating mga anak, pag mayroong mga asawa, pag mayroong mga pangabuhi, huwag ko natin basta-basta silang intrahan. Sa halip po ay atin tiisin kung anong makasakit ang nangyayari sa buhay nila. Ipasa Diyos natin ho lahat. Kay lahat ho tayo may plano ang mahal na Diyos. Amen? Amen. By the way mga kapatid, salamat sa papanonood ninyo. Sana subaybayan nyo ako sa live ko, sa video, dahil doon marami tayong mga pag-uusapan ukol sa mga pagsaksi sa kabutihan ng mahal na Diyos mga kapatid. Maraming salamat.